papalapit ang Pasko, kaliwat kanan na rin ang bentahan ng mga gamit at laruang pangregalo. Pero bago po kayo maengganyo sa itsura at presyo ng mga bibilhin ninyo, may mahalagang paalala ang Department of Health. Unahing isipin kung ligtas ba sa nakalalasong kemikal ang mga binibili. Nagpapatrol, Apple Salandon. Higit isang buwan na lang bago magpasko, kaya naman sa Divisoria, tambak na ang laruan na in ngayon para pangregalo sa mga inaanak. Sa halagang 200 piso, patok ang Rainboy o pinaghalong reindeer at baboy. Pag nasakay po ako, feeling ko po masaya. Mabenta rin ang magic balls. Ihalo lang sa sachet sa isang bote ng tubig matapos ang 4 na oras, mga makukulay na bola na ito. Dinayo naman ang toy warehouse sale na ito. Paano ba naman higit kalahati ang bawas sa presyo ng laruan dito? Itong trak-trakan, dating 800 pesos, 300 na lang ngayon. Pero paalala ng DOH, huwag basta-bastang gawi-basihan ang kamurahan ng laruan. Dapat ding suriin kung ligtas itong gamitin at di masama sa kalusugan. Dapat tignan maigi kung yung mga pintura ba natatanggal, huwag nang bilhin. Nauna rito nagbabala ang mga health expert sa pagkakaroon ng nakalalasong kemikal na ilang plastic na laruan, gaya ng polyvinyl chloride o PVC, bisphenol A at polystyrene. Ayon naman sa DTI, dapat ding sinusunod ng mga toy manufacturer ang Philippine National Standard Safety Requirements for Children's Toys o PNS. Dahil branded ang mga laruan na ibinibenta dito, mas makakasiguro daw kayo sa kalidad ng mga ito. Una-una na mga laruan dito ay may safety seal na ang ibig sabihin ay ligtas ito sa anumang nakakasamang kemikal at nandyan din ang edad ng mga batang pwede maglaro dito. Paalala ng DTI, dapat rin tiyakin ang mamimili na pwedeng isoli at palitan ang depektibong produkto mula sa binilhang establishmento. Apos Halandoni, Patrol ng Pilipino.